High school is magical. Marami kang makikilalang mga bagong kaibigan, mga bagong experience. Pero para sa akin, magical din kasi nakilala ko si Mark, ang aking first love, into my first boyfriend. Senior high school ako na maging official kami. Siya ang kasama ko sa pagpapa-enroll sa college, same course hanggang sa same section. Our relationship wasn't perfect. May mga away, may mga di pagkakaintindihan. Hanggang sa ramdam ko ng unti-unti na siyang nag-iiba. Kaya ginawa ko na ang lahat para di kami magtalo. Sinuportahan ko siya sa lahat ng gusto niya. Para maramdaman niya na nandito lang ako para sa kanya. Yun lang kasi ang naisip kong paraan. Pero I think love believes all things. Love hopes all things. Love nga pala. Papalapit niya yung tournament namin, mabibisin ako sa practice namin. Love, nagiging distracted ka na sa laro na yan ah. Minsan di ka na nga pumapasok sa klase natin. Malapit na sem break ah. Di ba pwedeng mag-focus na lang muna tayo dun? Hindi yan, love, ako bahala. Mas importante yung pag-aaral kaysa dyan ah. Love naman. Sabi ko nga, ako bahala, di ba? Kaya ko to. Akala ko ba sinusuportahan mo ko dito? Bro, tara na! Bro, sige bro. Love, mamaya na lang ulit Ilang araw niya nang ginagawa sa akin to, pero hindi ko siya kayang kumprontahin kasi natatakot ako na baka mapagod siya sa akin at iwan niya ako. Hello, love? Out ko na ngayon. Nasaan ka na ba? Ba't di ka na naman ba pumasok? Medyo masakit ulo ko. Napababad sa practice namin. Ilang araw na yan ah. Kala ko ba hindi makakadistract yan sa pag-aaral mo? Malapit na sem break ka. Love, please. Masakit ulo ko. Huwag ka nang tumagtag. Pero love... Hello? Hello? Nung araw na yon, nakala ko simpleng pagpatay lang yun ng cellphone. Gaya ng dati, nag-aaway pero nagkakabatiling din. Di ka na naman ba niya masusundo? Busy na naman daw kasi sila, malapit na kasi yung tournament. Alam mo magkaiba yung pagmamahal sa pagpapakatanga ha? Di ko alam, yun na pala ang huling araw na kakausapin niya ako. Sobra akong nag-aalala sa kanya kasi hindi ko alam anong nangyayari sa kanya. Kung okay lang ba siya, pero parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Days into weeks.
na hindi siya nagparamdam sa akin. Sobrang hirap. Nakakapagod. Pero ayokong sumuko. Kasi mahal ko siya. Sorry sir. Tao po. Dito po ba nakatira si Adam Cruz? Ako po si Evelyn Bores, kaklase po ako ni Adam. May project po kasi kami eh.
Sorry for making you wait. Ano ba project natin? Uy, hello Adam. Bakit mo kasi hindi ka pumasok kahapon? May project kasi tayo. Tula about love. Tula? About love? Wala bang iba? Grabe naman yung gulat mo. Yun kasi yung binigay sa atin ni Sir. Kaya makipag-cooperate ka na lang para matapos lang din natin agad. Heis. Naku, madali lang naman yun. Parang ganito lang. Ang pag-ibig ay parang... Ay, wala rin pala akong maisip. Hindi kasi tungma sa pinagdadaanan ko ngayon yung ganito eh. Kaya nga hindi ako naniniwala sa pag-ibig na yan eh. Uy, grabe ka naman. Ang sarap kaya magmahal. Puro sakit lang dalan yan. Oo, may sakit. Pero, part lang din naman yun ng pagmamahal. Kasi pag nagmahal ka, may tendency talaga na masaktan ka. Pero minsan, worth it din naman yun. Masaktan ka na, worth it pa, katangahan. Palibhasa kasi, di ka pa siguro nagmahal. Kaya hindi mo ako maintindihan. Tsaka, parang ka namang di minahal ng pamilya mo. Basta, maniwala ka man o hindi, kailangan natin gawin to. Kailangan lang natin ng inspirasyon. Di ba may boyfriend ka na? Oo, Mahal mo? mahal na mahal. O di madali lang sa'yo tulang na to. Tutulong ako sa ibang paraan. Ano namang tulong yun? Una, ako na bahala sa ballpen at papel. Adam, nasan ba kasi Basta, tayo? di ka lang. Pangalawa, sisiguraduhin kung maganda ang view mo habang nagsusulat ka ng tula. Sa panaginip ko tayo'y masayang magkasama. Tanggap mo ko kahit di ako perpekto. Sa panaginip, lahat ng bituin ay sangayon sa atin. Kaya sana'y di na mag-isip. Nakaka-excite naman yung tula na yan. Tapos ka na ba? Kakumpisa ko pa nga lang eh. Ngayon. Adam naman, distract mo ako. Sorry. Ngayon. Ngayon. Pangatlo, di kita gugutumin. Hindi ko pa kumakain. Wala. Sorry. Okay lang yan. May dumi ka dito. Selfie muna tayo. Uy, ano ba yan? Nakakainis to. Ate mo nang ginagawa natin dito. Napansin ko kasi masyado kang na-stress sa mga project natin. Huminga ka muna. Tara, baba tayo. Ganda, di ba? Ito ang Ulanulan Falls. Lahat ng bigat sa puso mo, bulong mo lang dito. Mawala lahat yan. Adam, anong nangyari sa'yo? Saan masakit? Wala, malayo sa bito ka to. Di ka kasi nag-iingat eh. Masakit pa ba?
Swerte naman siya sa'yo. Ha? Ah, wala. Sabi ko, basta na tayo. Hello, nga no. Problemahan yun, i-enjoy na lang natin. Sir, bulaklak po para sa jowa niya. Ay, hindi po kami magjowa. Sorry po. Teka. Magkano ba yan? 200 lang po, sir. Sige, bilhin ko na. Salamat po. Eh, ano namang gagawin mo dyan? Ibibigay ko to sa unang magandang babaeng makikita ko dito. Sa panaginip na lang. 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 Sige Adam, maraming salamat sa paghatid sa akin ha. Siya nga pala malapit na matapos yung tula. For sure bukas tapos na to. Yay! Yes, yehey. Sa wakas malapit na matapos. Yay! May isang araw pa. Tss, sira ka talaga. Sige na, good night na. Sige. Love. Kamusta ka na? Love, ano bang problema mo? Di kita maintindihan. Love, ayusin natin to, please. Kaya ko naman gawin lahat para sa'yo, di ba? Alam kong mayroon Ang kapal ng mukha mo, sinasabi ko na kami! Ang init ay naglamig na. Di maamin ang di malilihim. Ikaw at ako'y tapos na. Bawat hakbang ay palayo ka. Walang linaw na babalik ba. Maagaw ka man ng iba sa
patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip ko'y walang iba. Ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko lang Reese, si Eve. May project kasi may dapat tapusin kaso di siya nagpaparamdam. Huwag na muna natin siyang guluhin. Kakabrik pa lang kasalin ni Mark. Gulong-gulo pa siya sa pangyayari. Sana maintindihan mo. Nung narinig ko na wala sila ni Mark, parang nasaktan din ako. Di ba dapat maging masaya ako? Kasi sa wakas, may pag-asa na ako. Kaso di ko magawa. Kasi alam kong nasasaktan siya ngayon. Mas gugustuhin ko pang wala akong pag-asa sa kanya. Basta alam kong masaya siya. Okay na ako. Ganito ba talaga magmahal? May masasaktan para may maging masaya? Pwede lang sana ilipat sa akin yung sakit na nararamdaman niya ngayon. Para lang bumalik yung saya niya, gagawin ko. Hello classmates and friends! Hello sir! Thank you so much sa pagdalo niyo sa birthday ko. Alam kong mga busy kayo sa buhay ninyo at may time pa kayo pumunta sa birthday ko. I really appreciate it guys. Thank you so much for giving time for my birthday. So cheers! Akala ko ba hindi ka pupunta? Nandito na pala si Mark ha. Ay naku, okay lang yun. Birthday mo ngayon eh, alangan naman palampasin ko. Maiwan ko muna tayong dalawa ha. Alam kong malaking kasalanan ko sa'yo. Pero all this time, ikaw pa rin yung tinitibok at hinahanap ng puso ko. Kaya Eve, pwede ba nating balikan kung anong meron tayo dati? Minsan lang ako nakatamba ng ganitong pagmamahal na di Oo Adam, andito ka rin? at habang buhay na ipaglalaban ko. Kailangan kita. Adam, sa lahat ng mga taong andito
alam kong ikaw ang mas nakakaalam. At alam mo rin sa sarili mo na kailangan ni Evian. ikaw lamang ang tunay ko minamahal. Lagi kong dinarasal, kailangan kita. Kala ko doon, kuya. Sobrang mahal na yun. Bakit ba kasi di ko matanggap yun? Ang hirap nito. Sobrang hirap. Thank you so much for accepting my invitation nga pala. Actually, gusto ko lang talaga magpasalamat sa'yo ng personal. Pasalamat? Para saan po? It was 8 years ago, nung magkahiwalay yung parents namin. Kinailangan ko umalis para at least matustusan ko pa rin si Adam. Kasi nagkaroon na rin ng ibang family si mommy at daddy sa iba. At simula nun, di na naniwala si Adam sa love. Kasi para sa kanya kung totoo ang love, walang masasaktan. He didn't believe a thing he didn't even understand yet. But fast forward to now, everything changes. Because he saw you. At simula nun, marami na naging tanong sa utak niya. Kasi bakit daw nagiging masaya siya kapag alam niyang nandyan ka? And it crushes him kapag nalulungkot ka. It's like his feelings is connected to you. Kaya nung araw na yon, sabi ko sa kanya, ligawan mo na yan at wag mo na yang pakawalan. Kaso the next day sabi niya may boyfriend ka daw. Kaya ang tanging ginawa niya, he secretly love you and hoping that one day he'll wake up na wala na yung feelings na yon. Last time sabi niya pa nga sa akin, excited daw siya sa sem break. Kasi gagamitin niya daw yun para makalimutan ka. Dapat daw pagbalik niya sa school, dapat wala na yung feelings na yun. Kaso there you are, looking for him. Ni hindi siya makapaniwala nun. Nangyayarin sa kanya ang bagay na hindi niya pinapaniwalaan. He's falling in love. He's falling for you. Pero nasaktan ko po siya. That love broke him in the present, but freed him from the pain of the past, because he already understands that love protects the one that they love from pain, no matter how pain it causes you. At kaya ako nagpapasalamat sa iyo, dahil yun ang tinuro mo sa kanya. Maraming salamat. Pwede pa ba nating tapusin yung tula ng magkasama? Nagkabalikan na kayo.
Maraming salamat sa mahigit 1 taon na nagsama tayo. Wala akong pinagsisihan sa lahat ng yun, Mark. Kasi sa totoo lang, marami akong natutunan sa'yo. Tinuruan mo akong magmahal, masaktan, at higit sa lahat, Mark, magpalaya. Si Mark yung unang naging boyfriend ko. Kaya akala ko yung pag-ibig ni Mark yung next standard ng love. Kaya pilit kong pinaglaban. Pilit kong pinotektahan. Binigay ko sa kanya lahat ng pagmamahal ko to the point na nakalimutan ko na yung sarili ko. Pero Adam, nung dumating ka, muli mong pinaalala sa akin na pwede rin pala ako sumaya. Na mahalaga ako. Nakamahal-mahal din pala ako. Kaya kung pagbibigyan mo, pwede bang ituloy natin? Lumulubog, lumilitaw ang ating haring araw, ngunit sa bawat segundo, ang hanap ko ay ikaw. Walang ibang nais, ang puso kong sumisigaw. Huwag sana mabaling sa iba ang iyong pananaw. Dumilim man ang paligid, di ako maliligaw. Pagkat pag-ibig mo sa akin ang nagsisilbi kong ilaw. Sa musika ng pag-ibig, tayong dalawa ay sasayaw. At sa harap ng altar, magiging isa ang ako at ikaw.